Bago nagtapos ang taong 2023 ay isang panibagong smartphone ang inirelease ni Samsung sa Philippine market at ito nga yung Samsung Galaxy A25 5G. Now sa video ito ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang mga na-upgrade ng smartphone na to pagdating sa kanyang design, specification, and features. At ano kaya sa palagay nyo, may bibigay na kaya ng smartphone na to ang mga kakulangan sa specification ni Samsung Galaxy A24 LTE? Okay, unahin muna natin pag-usapan ang kanyang design. Pagdating sa design ng smartphone na to, ito ay naka-glossy finish design dito sa likod. At ang kagandahan din dito, kahit na naka-glossy finish ito, ay hindi nagmamarka ang fingerprint natin. At hindi din ito madaling kapitan ng alikabok. Now, pagdating naman sa material na ginamit nila dito sa kanyang frame, ito ay made in plastic. At sa nakikita natin dito sa likod, ito ay may tatlong camera module pa din na may kasamang LED flash. At good thing pa din dahil pagdating sa camera module nito ay hindi na ito nakaangat. Kaya hindi na rin ito madaling magagasgasan ang mga lente kung sakaling ilalapag man natin ito kung saan-saan. Now, isa pa sa napansin ko dito ay sakto lang ang kapal ng body build nito at lightweight lang din ang timbang. Kaya mas easy to grip na din ito kahit pa buong araw man natin itong gagamitin at hindi din ito nakakangalay sa kamay. Now, malipat naman tayo dito sa harap kung saan sa presyo ng smartphone na to ay makikita pa din natin dito ang kanyang naka-water drop design camera. At napapansin din natin dito sa kanyang screen na makapal pa din ang kanyang bezel, lalo na dito sa may bandang chin part. Now, malipat naman tayo dito sa ilalim na bahagi kung saan dito nakalagay ang kanyang 3.5mm audio jack, microphone, Type-C charging port, and single stereo speaker. At ito ay may Dolby Atmos pa din kaya ma-experience pa din natin dito ang kanyang napakalutong na tunog sa tuwing naglalaro tayo ng online game o di kaya kapag nakikinig tayo ng ating paboritong musika. Now dito naman sa kanang bahagi meron pa din itong panibagong design ni Samsung na Key Island. At dito din sa kanang bahagi natin makikita ang kanyang volume rocker and power button na may fingerprint scanner. Dito naman sa kaliwa ay dito nakalagay ang kanyang SIM card slot na kung saan ito ay naka-hybrid, na pwede lang natin lagyan ng dalawang 5G nano SIM card o di kaya isang nano SIM card at isang micro SD card. And expandable pa din ito up to 1TB. Now, pagdating naman sa display ni Samsung Galaxy A25 5G, ito ay naka 6.5 inches Super AMOLED display at may resolution na Full HD Definition Plus 1080 by 2430 pixel at may 396 ppi. At sa nakikita natin dito sa kanyang display, napakatingkad ng kulay at napakaliwanag din ito. At sobra pa nga ang liwanag na naibibigay ng display nito lalo na sa indoor dahil ito ay may 1000 nits peak of brightness na. Kaya kahit gagamitin man natin ito sa paglalaro ng online game o di kaya sa panonood ng movie lalo na sa Netflix at sa katirikan man ng araw, ay wala talaga tayong magiging problema dito dahil visible na visible pa din ang display nito at mababasa pa din natin ng maigi ang mga notification sa phone na to, especially sa labas ng bahay. Now, pagdating naman sa browsing performance ng smartphone na to ay may bibigay nito ang napaka-smooth na browsing performance na hinahanap natin dahil ito ay may 120Hz screen refresh rate at na-adjust din ito down to 60Hz screen refresh rate nang sa ganon ay mas makakatipid tayo sa battery consumption. And speaking of battery consumption lang din naman, ay isingit na natin dito ang kanyang 5,000 mAh battery capacity na magagamit natin ng pangmatagalan. At ito ay may charging rate na 25 watts. Malipat naman tayo dito sa kanyang camera, kung saan ito ay may 13 megapixel selfie camera. Samantala dito sa likurang bahagi, ito ay may 50 megapixel main shooter with OIS or Optical Image Stabilization and EIS or Electronic Image Stabilization. 8 megapixel naman for ultra-wide angle and 2 megapixel naman para sa macro camera. At ito yung mga sample shots natin. Now, pagdating naman sa video resolution nito ay kayang mag-record nito ng 1080 at 30 frames per second dito sa harap. Samantala dito sa likod ay kayang mag-record nito ng 1080 at 30 frames per second and 1080 at 60 frames per second. At hindi lang yon, para sa naghahanap dyan ng mas mataas na resolution ay kaya na ng smartphone na to na makapag-record ng 4K at 30 frames per second. At meron pa din itong video stabilization na kung saan ay may option tayo kung standard stabilization or ultra stabilization ang gagamitin natin.
At napakalaking tulong din ito sa mga mahilig sa mga videography upang mapapanatili natin na hindi magalaw at maalog ang video na kuha natin. Kung sa performance naman ng ating pag-uusapan kay Samsung Galaxy A25 5G, ito ay naka-octa-core processor at may latest operating system na Android 14, One UI 6.0. At alam naman natin kapag Samsung ay aasahan talaga natin na hindi talaga tayo bibiguin ito pagdating sa operating system update. Dahil kayang-kaya nito mag-update sa operating system up to 4 times at 5 years naman para sa security update. Kaya wala talaga tayong magiging problema kahit 4 to 5 years man natin itong gagamitin, ay goods na goods talaga. Anyway, pagdating naman sa chipset na ginamit nila dito, ito ay naka 5nm Exynos 1280. At sa mga hindi pa nakakaalam na hindi na bago ang chipset na ginamit nila dito sapagkat ito yung chipset na ginamit nila doon sa inirelease na Samsung Galaxy A53 5G. At dahil nga sa year 2021 pa ang chipset na to, siguro naman ay mas optimized na din ang chipset na to at maibibigay din nito ang magandang performance na hinahanap natin sa isang smartphone. Anyway, idagdag ko lang din dito na pagdating sa Antutu version 10 ay nakakuha tayo dito ng 478,000 at alam ko na medyo mababa ang score na to para dito sa kanyang presyo. And hopefully sa mga darating na update sa smartphone na to ay makakakuha na tayo ng mataas-taas na Antutu score. Now, last but not the least, pagdating sa presyo ni Samsung Galaxy A25 5G, ito ay nagkakalaga ng 15,990 pesos para sa 6GB of RAM and 128GB of memory. And 18,990 pesos naman para sa 8GB of RAM and 256GB of memory. And that's it. That's all for today mga ka-Android Feel, and see you on my next review.